Erickson, nagpa-rehab na si BBM Bangag sa ospital. Walter Alarcon, ano yung rehab ex Erickson? Nick Dayon, Bangag Nation talaga. Heidi Labarigo, hello. Danny De Jesus, moro-moro lang ang investigasyon. At Rodora Olaguera, maraming buhay na rin silang nasira at nawala o namatay at di ba buhay din nila kapalit? Dito na po tayo sa main channel natin. Spaghetti, pansit, and more ang alibay ng admin para lang matabunan ang mga kalokohan nila sa gobyerno. Correct. Selective ang hustisya, sabi ni Kablag Widjat. Bangag. Nasaan na ba ang mga nagpapatupad ng reliyon sa bansa? Wala ba sila narinig? Wala ba sila nakita tungkol sa gulong nangyayari ngayon? Sila sana unat huli na, dapat lapitan kung sakaling magkagulo. Bakit takot sila lahat kay Tambaloslos? Dahil may hawak si Tambaloslos na mga pwede nilang ikapahamak, di ba? Kaya malakas ang loob eh. Tignan nyo si Chis Escudero. Akala nila hindi sila titirahin ni Chis dahil meron silang hawak kay Chis eh. Hindi. Tinira sila. Justin, Jun Losada 2, lahat na not unless Mother Nature na ulit ang mag-fact check sa gobyerno. Correct. Crazy Brooks, sugurin na ang Malacanang isdaki para matapos lahat. Nakita nyo ba yung harang sa Malacanang? Maganda pong sabihin yan pero mahirap pong gawin yan. Biyahe na naman si PBBM sa South Korea at as usual, wala rin po siyang gagawin dyan. Attendance lang po siya. Habang busy po yung ibang bansa na mag-negotiate para pabor sa bansa nila, etong gobyerno natin, di ko alam. Ano lang, best in participation lang ang gusto. Si Kong Barsaga uunahin nilang isako. Correct. Yan. Si Abines, pinantatakot sa mga vlogger, di ba? Ganito mangyayari sa inyo. Pag kayo ay... tignan nga natin, baka may bago si Kiko. Kiko Barsaga. Baka may mga bagong post nakaligtaan na natin si Kiko. Okay, sinigawan raw ng ikulong na yan si President Marcos kanina sa Trila in Manila. Kawawa naman. Talaga? Sa boxing match? Sinigawan na ikulong na yan? Paano natin ayusin ang education crisis sa Pilipinas? Gawa tayo ng batas na lahat ng congressman kailangang i-enroll ang mga anak nila sa public school. Correct! Alam nyo po, eto pasensya na kayo style ko po yan Ang pamiting alauna, alam nyo yun, yung kainitan. Magpapamiting ka ng PTA alauna. Pucha, yung mga magulang attendance pa lang pawisan na lahat Kaya, yan ang alamat kung bakit electric pan lagi. Kung bakit electric pan lagi ang naiisip ng mga magulang na project ng PTA. Kasi, utang init Di ba? Alauna meeting, pawis na pawis yung mga magulang. Kaya pagbotohan na, PTA. Sige po, mag-isip na kayo ng proyekto. Ma'am, electric pa na lang. Kawawa naman pala yung mga anak namin dito. Maghapon sila dito sa initan. Sige po, kayo po magpapasya Wag po kayo magalit sa mga teacher. Akala nyo po ba yung electric fan? Ito kasi ang isip natin yung mga electric fan. Yung electric fan natin noon na tumatagal. Wala na po yung mga electric fan. Electric fan nyo sa bahay. Baka hindi tumatagal ng 1 taon yan
Expected nyo pa na tumagal ng 1 taon yung electric fan sa school? Nakita nyo ba kung gaano kakukulit ang mga bata? Nung araw na pwedeng batukan ng mga bata, yun tayo, panahon natin, hindi tayo gumagalaw ng mga dekorasyon dyan. Ha? Dahil pag nakita tayo ng teacher, pwede tayong paluin, hambalusin, pukpukin, kurutin, pingutin ng tenga, kurutin sa singit. Ngayon po, yung mga estudyante ngayon, bawal mo nga masigawan, itutulpo ka eh. Ewan ko ba kung bakit napunta dyan. Sige, tanong na po. Paano ba tayo napunta riyan sa electric pan na yan? Minsan kung saan napupunta yung ano natin eh. May dapat pa sana akong talakayin sa ibang ano na lang. Baka pagkatapos natin dito at sinipag pa ako mamaya, 11:00 na pala. No matter what your political color is, we all know that Senator Escudero is not the poorest senator. Declarations like his Salen destroys the people's trust in the government. Correct na correct po yan. Alam nyo po, yung Salen na yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? O yan. Si Escudero naman po hindi. Dito kabilib sa mga dilawan eh. Parang gusto nyo bang palabasin na si Escudero, si Joel Villanueva, at saka si Escudero, si Joel Villanueva, at saka si Jinggoy ay mga Duterte? Utot nyo. Bakit tinatanggi nyo yung mga yan? Lalo na si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero. Mga dilawan yan eh. Ito mga dilawan na to, mga baliktarin eh. Pag lahat ng problema, sasabihan lang nila Duterte, nalutas na nila. Dilawan yan. Si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Pucha, lahat ng vlog ko, ang tawag ko rin, waiter eh. Kay Escudero eh. Nung nakagawa ng kasalanan, biglang Duterte na. Utot nyo. Kailan naging Duterte ang mga yan? Walang pagkakataon na umaten sa Duterte rally yan o sa Duterte activities ang mga yan. Parang taduan nyo. Pag merong o katulad ngayon, Salen. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Sinabi ni Chis, pinalalabas ni Chis, siya yung pinakamahirap na senador. Maniniwala kayo doon? Siyempre, hindi. Yan ang Salen, walang silbi yan. Salen ng Salen. Ayan na, matutuwa na naman yan yung mga nasa administrasyon kasi, ayan, may bibira na naman kay Chis, may bibira na naman kay kanino. Lahat bibirahin yung mga bilyonaryo. Wala naman po yan. Hindi pwedeng pagbatayan yan para makasuhan. Kaya dapat ang iniintindi nyo na lang, salin kayo na salin eh. O kita nyo, naglabas na, ang dami na. Naglabas na ba si Marcos ng salin? Hindi pa. Si Bersamin? Hindi rin. O, mapipilit nyo ba sila? Hindi. Double standard dito eh. Ang gusto nyo lang naman magpalabas ng salin, mga Duterte, sa totoo lang. Paikot-ikot pa kayo eh. O katulad niyan, deklarado si Chis, siya pinakamahirap na senador. Payag kayo? Alam nyo ba na mali yung ginawa nila? Ayon kay Martires, hindi nila sinasama yung si Kiko o katulad niya si Kiko. Ano ka Kiko? 'Di ba ano kayo? Masunurin kayo sa batas. Bakit nilalabag mo yung batas ng salin? Ha? May nilabag si Kiko na batas? Bakit ba dong? Sa salin po, joint yung asawa mo tsaka yung asset mo, ilalagay mo yun sa salin mo. Oh, 'di ba? Yan yung sinasabi sa inyo, huwag kayo masyadong magpakabuti. Bait-baitang kayo. O, kinwestiyon ni Martires.
Kasi pinupunan niya si Martires eh. Sabi niya ni Keiko, alam mo sabi niya kay Keiko, ni Martires kay Keiko, sabi ni Keiko, dapat si Martires daw maglabas ng salin para magkaalaman na. Oh, sabi ni Martires, magkaalaman? Bakit? Inaakusahan mo ba ako na nagnakaw ako? Idemanda mo ko. Oh, pero binueltahan siya ni Martires. Tsaka mali yung salin mo. Bakit hindi mo sinama yung kayamanan ni Sharon Cuneta? Boom! Sapul kayo mga o kinayo, apo. Ah, 'di ba? Sapul kayo. Hindi amik ang prenup pag naghiwalay kayo, yung kinita ni Sharon noong bago kayo ikasal kay Sharon. Pero yung kinita ni Sharon nung kayo ay kasal na, hati kayo dun. Kaya nga prenup eh. Hiwalay yung yaman nung kayo ay hindi pa kasal. Kunwari, 1 bilyon ang pera ni Sharon o 3 bilyon. Oh, pero pag kasal na kayo, lahat ng kinita ni Sharon, conjugal na yun. Yun po ang meaning nung ano. Tsaka sa salin po, tama yun. Si Martires nagsabi nito eh. Ombudsman yan. Ombudsman po ang sa ombudsman po madadala yan eh. Sa ombudsman po dinadala kasi yung mga salin ng mga government employee. Ang government employee po, dapat isinasama mo yung salin ng asawa mo. Ay yung yaman ng asawa mo. O, sino unang lumabag? Si Kiko! Kala mo Kaya yan, ano ngayon na mangyayari dyan? Hanapan ng butas. Tama si Martires eh. Maghahanapan lang kayo ng butas niyan. Yan, nahanapan kayo ngayon. O, paano nyo sasagutin yan? Wala naniniwala kay Chis na siya pinakamahirap. Di dyan na matatali usapan, makakalimutan na yung flood control. Utot nyo, hindi namin makakalimutan yan dahil habang kayong mga artista, habang nagbabayad kayo ng mahal na tax, isipin nyo, ninanakaw yung taxes ninyo. Hindi ba? Ang tsakit-tsakit nun. Habang kayo ay nagbabayad ng tax, ninanakaw yung taxes nyo. Habang umuulan, na bumabaha, yan. Maaalala namin yan. Hindi kami papayag na kakalimutan natin. Ngayon, natutuwa po ako sa attitude ng mga Pilipino. 1 araw lang ang diversion nila. Dinivert nila kay Bongo. Wala na ngayong nag-uusap kay Bongo. Pero hinahanap pa rin natin na may napakulong na ba kayo? Dinivert nila. Ano pa ba yung mga ginawa nilang diversion lately? Gusto nilang imbestigahan daw si Tatay Digong. Ni hindi tumagal ng ilang oras eh. Walang pumansin eh. Hindi na uso yung diversion. Kabisado na namin yan. Crazy Books, basta si Auntie Claire tinitira niya, andun ako. Baka peke kasal nila. Hindi. Okay na, dami na po. Tay Amik TV45 UK, nanood si Boss Buds ng movie na Kalakal. Boss Buds, prenuptial doesn't meant that it's conjugal lahat. Depends kung ano ang usapan nila. Hindi po, pre nga eh. Ang prenuptial po, ang pinag-uusapan po dyan, yung mga yaman ninyo, kaya po kayo pumipirma ng prenuptial. Yaman ninyo bago kayo ikasal, kaya prenuptial. Dito po sa Pilipinas, walang separate pagkasal na kayo. Ibig sabihin, ang nakahiwalay na kay Sharon lamang, yung mga kinita niya before sila kinasal. Halimbawa, may product endorsement siya, may concert, kumita siya, kasal na sila ni Keiko. Conjugal na po yun. Hindi po pwedeng isama sa prenuptial yun. Pre nga eh. 'Di ba? So, ganun po yun. Kaya kung kayo'y maghiwalay, ang pag-uusapan nyo lang yung kinita. Alimbawa po, hindi ako sigurado kung may prenuptial si
Si Chris Aquino tsaka si James Yap. Pero malaki po nakuha ni James Yap nung naghiwalay sila ni Chris Aquino. Ay, hindi naman siguro, may prenuptial naman siguro sila kasi basta malaki, milyon-milyon eh. Mas malaki kumita si Chris eh. Sir, si Barsaga portion, yung batas na dapat enroll sa public school, mga anak ng politicians at yung sagot kay Tarela. Ayan nga, yan, kababasa ko lang na dapat enroll nyo sa yun pala, doon pala, kaya pala tayo napunta sa mga electric pan. Yun, no? Pag kayo po na public school nyo yung mga estudyante, gaganda po ang public school. Alam nyo po kung lahat po ng congressman nasa public school po mga anak, lahat ng mga mayor nasa public school, gaganda po mga public school natin eh. Kasi sangkatutak na donasyon eh, hindi eh. Tuwan-tuwa yung mga private school, lalo na sa probinsya, tuwan-tuwa dahil building-building yung mga dinodonate sa kanila ng mga politiko eh. Kay Cheese, kaya di kasama kay Heart, may prenup agreement nila. Hindi nyo po naunawaan yung meaning ng prenup. Prenuptial. Bago ikasal. So, bago ikasal, ibig sabihin, kung kumikita po ngayon si Sharon, kasama po yan. Hatian naman yun, prenuptial, hindi naman... Ang salin po, hindi po yan hatian ng yaman ang pinag-uusapan, yung prenuptial. Papasok lang yan pag kayo naghiwalay at hatiin yung mga ari-arian nyo. Wala po makukuha yung tao ron. Yung kinasal. Para po maiwasan kasi, yung kaya mo lang siya pinakasalan dahil sa yaman. Di ba yan yun eh? Yan yung iniiwasan dyan eh. Pinakasalan lang ko yan dahil sa yaman ko eh. Boss Buds, kung bayaran ka ni Martin at saldi ko ng milyon, wag mo lang silang tirahin. Saan ka ba pupunta? Sasama po ako. Hindi ako magpapabayad sa kanila. Para matigil na yung usapang ganyan. Wala silang agreement ni Chris at James kaya nakakuha ng milyones si James. Di ba? Swerte. Maluancheta. Si Bongo, salute ko ako ang sipag sa trabaho. Correct. Lahat nagbabakasyon lang ngayon. Lahat kung saan sana napunta si Bongo. Namimigay pa rin sa mga nasunugan. Kaya appreciate eh. Kaya number 1 si Bongo. Alam nyo po ba ang pinakamasakit na trahedya na maaring maganap bukod sa namatayan na? Yung ano lang, yung natural na agenda lang po. Bukod sa namatayan, yung nasunugan. Kasi lahat-lahat po yun eh. Todo na yun lahat eh. Kahit nga walang trabaho asawa ko, may pirma pa din sa salin ko. O, di ba? Basta akong pera ko na kay Mrs. Lirio Gabuting, conjugate property. Kahit po may prenuptial yan, hindi po usapin yung sa salin. Dahil ang salin po, ano yung salin? Statement of assets, liabilities, and networks. Yun po yung salin. At kasama po lagi sa yaman nyo, yung yaman ng asawa mo, conjugal yan eh. Sa hatian lang po yung prenuptial. O, sila unang lumalabag. Ibig sabihin, ang batas sa kanila, sometimes, you must bend the law.